Good day, everyone. This is Group 2 Cuties discussing Basic Autodesk Inventor. Disclaimer. This presentation on Autodesk Inventor is based on the current knowledge and understanding of the presenters. Any inconsistencies, inaccuracies, or omissions are unintentional and may stem from limitations in the presenter's familiarity with certain aspects of the topic. Furthermore, the methods and procedures demonstrated herein are not the only ways to accomplish the given task. Autodesk Inventor, like many design tools, allows for multiple approaches in achieving the same outcome. Therefore, audience members are encouraged to explore alternative techniques and apply their own preferred methods. And there is no single prescribed way to complete a design. Reminder: as this discussion was conducted online, present participants are encouraged to reach out to the reporter or the professor for any questions, clarifications, or further guidance regarding the topic. Please also be reminded to complete the submitted and submit the assigned activity posted after the session within the given time frame. First and foremost, what is Inventor? Autodesk Inventor is a 3D mechanical design, simulation, and visualization software developed by Autodesk. It was first released in 1999 as Autodesk responds to the growing demand for parametric, feature-based modeling tools in engineering design, competing with software like SolidWorks and Pro Engineer. Inventor introduced a more user-friendly interface and powerful parametric modeling capabilities, allowing engineers to create parts, assemblies, and detailed drawings efficiently. Over the years, Autodesk has continuously improved the software by adding advanced features such as simulation tools, sheet metal design, and integration with digital prototyping workflows. Today, Autodesk Inventor remains one of the leading CAD programs used in mechanical engineering, manufacturing, and product design worldwide. Demonstration of commands. First, we are going to open the Autodesk Inventor app. Bale, gawa muna tayo ng file. Punta kayo sa new, tapos piliin nyo lang yung standard MMIPT. Tapos create nyo na. Sa paggawa ng design, mag-start muna kayo sa 2D sketch, tapos saka nyo siya gagawin na 3D sketch. Bali, pinutin nyo yung 2D sketch. Tapos may lalabas dyan na parang ganito. May XY plane, may YZ plane, and XZ plane. Ang XZ plane ay for top and bottom view. Yung XY plane naman is for front and back. And itong YZ plane ay for side views. So bali, mag-start muna tayo sa simple lines. Sa XZ plane tayo mag-start. May straight line, like ito. Yan. And may line, a midpoint line. Yung first line pala is end-to-end siya. So bali, yung second line is from midpoint siya mag-start and going on opposite directions. Yan. Ang next ay spline. Kung familiar kayo sa Adobe Illustrator, parang ganun din siya. Pwede mong i-curve yung lines gamit ang spline. Yan. First point, second point. Yan. Check natin. Tapos, may makikita kayo dito parang bilog. Yan yung way para to adjust yung mga curves niya. Parang ganito. The same din siya sa spline na interpolation. Pero,
dito sa spline interpolation ay mismong yung line ang gagalawin nyo. Yan o. Yung line na yung gagalawin nyo mismo. Tapos, ang next ay yung bridge curve. Baligawan lang ko ng simple line ulit. Yan. Sa bridge curve naman ay i-connect nyo lang yung dalawang point. Yan. Dalawang line or dalawang spline. Sa circle, kung tanda nyo pa naman yung sa AutoCAD, ganun din naman ang mga commands niya. Ganyan. And itong tangent. Yun o. Ilaki yung tatlong surfaces and ganun. So, di ko na siya masyado i-elaborate. Tapos, may ellipse dito. Yan. And sa arc. May 3-point arc na usually nag-i-start sa end. Papunta kang endpoint and i-move mo yung center. Ay, yung radius rather. And yung tangent arc, gawa tayo ng line. Tapos, arc. Yan. Ganon. The same with sa center point arc. Mag-start ka sa center and yung mismong circumference nung arc yung i-adjust mo. Ganun. Sa rectangle, may 2 point tayo from edge to edge. May 3 point. Edge ng first part, then yung dulo niya, tapos tsaka mo siya magiging rectangle. The same din sa 2 point center rectangle. Mag-start ka sa center and papalabas ka. 3 point center, ganun din. The same nung pangalawa, pero center ka na magpo-focus. Ganun. And may center to center na slot. Yan. Okay. Meron din yung overall slot. And yung 3-point arc slot. Yan. The same din siya dito sa center point arc, pero instead na yung end-to-end ang gagalaw, ay yung center ang pwede mong magalaw din to adjust the curve. And sa polygon. Kung familiar naman kayo sa AutoCAD commands, no need to elaborate na this. May inscribe and circumscribe tayo, the same as Autodesk. Ay AutoCAD. Ang inscribe ay sa loob, and yung circumscribe naman ay usually sa labas naman. Yan. Ngayon na alam na natin ang mga basic line commands and figure commands sa Autodesk, let's try to create a simple design. Gawa tayo ng hexagonal bolt. Bale, sa gantong design, mag-start tayo sa paggawa ng itong head. Ito. Bale, nakalagay dito, naka-inscribe siya sa loob ng 11 diameter
na circle. So let's start by creating a circle. Ay wait. Change natin yung view to check. Since ito naka-top view, pag 3D nyo siya, ang ano niya, ang start niya, ang itsura niya ay patayo. So bali, gawin natin siyang pahiga. Finish natin to. And i-delete na natin tong original. Let's make a new sketch. Punta tayo sa front view. Sa XY plane. And doon tayo ng 11 diameter na circle. 11. And mag-polygon tayo ng inscribe. Okay. Nakalagay dito na naka 5 mm siya. So, i-check na natin to. And extrude natin yung hexagon lang. Yan. So, bale, buo na yung head. Pero, check natin. Kung papansin niyo, may chamfer siya sa may uulong part. Pero, kung titignan niyo siya dito sa 3D, pabilog siya. So, bale, ang gagawin niyo dyan is, pag-plane kayo, parang ganito. Plane. Piliin ko yung mid plane between two planes. Ito. Yan. Tapos, dito tayo mag-sketch sa new plane. Para pala ma-slice nyo siya, makita nyo yung center. Nakadepende kasi yan sa laptop. So, it's either mag F7 ka or minsan, kailangan mo din i-press yung FN. I-check nyo na lang. Yan, F7. Press F7. And mag-draw tayo ng 1 by 1 na 45 degree chamfer. Gamit tayo ng line. 1. Yan. Don't forget pala sa pag-revolve, ay kailangan nyo magawa ng construction line. So magla-line kayo and don't forget to press construction. Ito. Siya mag-press. Yan. Bale, ang purpose nung construction line sa gitna ay dyan nyo siya papa-revolve. Yung itong pagkat nitong 1 by 1 na 45 degree chamfer natin. So, let's finish na. And i-revolve natin yun. Ito. Piliin nyo yung profile. Wait lang. May kulang. Bagay sa sketch. Do check na lang, dapat naka-enclose siya. Yan. Finish natin and revolve. Yan. Piliin nyo yung cut. And huwag nyo kalimutan ipiliin yung axis. Since doon yung magiging reference niya sa pag-ikot. Yan. Pag once na feeling nyo okay na, okay nyo na lang siya. Yan. And don't forget to hide the visibility ng work plane. Bali, right click nyo yung plane. Tapos, may lalabas dyan na visibility. Or dito sa gilid ito. Work plane.
Tapos may check yung visibility. I-uncheck nyo na lang siya para matanggal. And proceed tayo doon sa likod. Dito. New plane, new sketch, rather. And gawa tayo nung etong part. So, bale, 5 minus 25 is 20. So, 20 yung haba niya. Ito. And ang diameter is ilan? Ang nakalagay. I-assume na lang natin na let's make it 7. Or 6. So, 7. Finish. Then, i-extrude natin. Yon. Kung papansin niyo dito sa isometric view niya ay may mga thread siya. So, lagyan natin. Usually, ang thread ay nakalagay kung anong specification niya. Ang nakalagay dito is 1/4 36 UNS 2A. So, gayahin na lang natin yun for now. Press nyo yung thread. Ito, nakalagay siya sa katabi ng chamfer. And press nyo yung plane. Yan. Tapos piliin nyo yung nakalagay doon is UNC ba yun? UNS. Pero since parang wala dito. UNS. Gamit na lang tayo ng ito. ANSI Unified Screw Threads. 1/4 36 units. Ito. 1/4. Yan. 2A. Either isagad nyo siya or pwede nyo man siya lagyan ng offset. Parang ganito. So, ito. I-okay nyo na pag once okay na. Accept nyo lang. Ganyan siya. So, gawa pa tayo ng isa pa. Let's make a new file and open a new. Ito. Standard ulit tayo. So, ito. Front view, orthographic view ng ratchet wheel. Gawa tayo ng sketch. The same. Nasa sa inyo na kung anong plane gagamitin nyo. Mas prefer ko lang na i-front siya. So, bale, gawa tayo ng 40, isang 40 diameter na circle and isang 32. 40 and isang 32. Yan. And nakalagay dito na may line and may may angle sila na 36 degrees. 60 degrees. Press stop. Yan. Para magawa tong curve, let's use arc. Ito. And to edge siya. And i-control nyo na yung yung degrees. Yung degrees tama. Nakalagay doon ay 23. 23 radius. So, 23. Yan. Ay. Trim na lang natin yung iba to make it cleaner. Yan. Tapos, i-fillet may nakalagay doon na fillet. Ang nakalagay doon ay R0.5. Pwede nyo naman siya i-fillet na sa mismong sketch. Or pwede nyo siya i-fillet kapag may 3D niya. Nasa sa inyo na yan. Baguhin natin dito.
3.05. Yan. Kung familiar kayo yung sa circular array dito, meron din dito. So, bali, press nyo siya and press nyo yung gusto nyo i-circular pattern. Ito. Yan. Tapos, piliin nyo yung axis. Yan. Once okay na, may okay nyo lang. Press okay. Once satisfied na kayo sa design niya, pwede nyo na siya i-finish and i-extrude nyo na siya. Yan. Okay, mali. Balikan natin yung sa sketch. Para madali, tanggalin natin itong sa gitna. Yan. And i-finish natin ulit. And extrude. Yan. Yan. Okay. Then, may nakalagay, kung papansinin nyo dito, naka-extrude siya na 6 and may another parang nag-jute out siya ng another 1 unit. So, gawin natin yun. Ay, wait. Check ko yung extrusion. Ayun, mali. Dapat naka-6 to. Yan. Press nyo yung plane and gawa kayo ng another sketch. Tapos, gawa kayo ng circle. Ang nakalagay doon ay ito. Naka 12 diameter siya. 12 unit diameter. So, 12. Finish and i-extrude natin yun ng 1. Yan. Tapos, sa paggawa pala ng hole, it's either ganun, gawin nyo siyang extrude like ganito. Ay, wait lang. Ito. It's either gawin siyang extrude. Cancel. Pwede nga extrude na ito, piliin nyo yung nandito sa output. Yung join, cut, or yung intersect. Pag kinat nyo siya, pwede nyo siya makat ng kung gano'n nyo kalalim gusto. Kung pwede nyo i-true all, ito to. Sasagad siya hanggang dulo. Or itong 2, fixed distance or to next. Kung gusto niya patamayin sa another surface. Parang ito, 1. Ganon. Pwedeng ganon. Pero sa gagawin natin is pwede tayo gawa ng hole. Bali, mag-new sketch tayo. And press nyo lang tong point. And press nyo sa gitna. Kung saan nyo siya gusto butasin. Yan. Pag may point na, i-finish nyo lang yung sketch. And press nyo tong hole. Yan. Automatic siya doon. Ang nakalagay doon na diameter is 6. So, naka 6. And naka true. So, bali, sagad siya hanggang dulo. Ganon din sa kabila. Kung papasin niyo dito, sorry. Kung papasin niyo dito, may cut din siya dito. Parang the same siya sa size, sa diameter nung naka-extrude pataas. So, bali, and naka 1 thickness. 1 mm thickness. So, yun, gaya lang natin yun. Punta kayo sa likod, and new sketch, and circle. Yan, 12. Finish nyo, and extrude. Pero, cut natin. Yan. Ganon. So, bali tapos na siya. Let's make another one. Yan. New file, and standard IPT. Ito. Gawa tayo ng drive insert. Para maging familiarized din kayo sa mga certain basic na kayang gawin ng Autodesk Inventor. Ito. Start tayo sa XY plane and gawa tayo na circle.
Ang nakalagay doon ay naka 30, ito, 30 inch, ay 30 diameter. 30 units diameter yan. 30. And, also yun lang. Ito. Pwede na natin siya i-extrude. Extrude. Um, ang nakalagay doon ay 100. Yan. Tapos, may chamfer siya both sides, both ends ng, ayun, 2 units. So, 45 degrees. Pwede nyo piliin yung chamfer. Click nyo yung edge, and the same din sa kabila. Yun. I-okay na lang. Tapos, punta kayo sa ano, kailangan nyo siyang mahati. So, para magawa yan, hanapin nyo yung plane na parang naga-intersect sa gitna niya. So, pwede yung top, or pwede yung side view. So, gawin natin. Parang ganito. Hanapin nyo sa origin. And may highlight naman siya. Piliin nyo na yung clip nyo. Piliin ko yung YZ plane. Right click and i-visibility nyo. Yan. Pag nagawa nyo na yun, click nyo yung plane tapos mag-create sketch kayo. And the same doon sa nauna, press F7 para ma-slice natin siya. Ayan. Bale, ang nakalagay doon ay 6 unit away siya. So, gawa tayo ng 6 units away. Six. Yan. Ang height niya ay 6 by 4. So, bali 6 by 4. Huwag nyo kalimutan i-enclose. Yan. The same nun sa nauna, para ma-revolve natin siya. Gawa tayo ng construction line. Ito. Yan yung magiging reference point nung command para umikot siya sa kabuuan. So, yun. Okay, and off nyo ulit yung construction. Yan. Finish. Tapos, pwede siya i-revolve. Yan. Tapos, mula piliin nyo na yung profile, punta na kayo sa axis. Piliin nyo yung ginawa natin. Yan. So, bali nagkapaikot siya. Pwede natin siya, wait lang, sorry. Behavior. Sorry, wrong command. Coil pala, ito. Coil, yan. Piliin nyo yung axis. Yan. And piliin nyo lang yung direction. Yan. Press nyo to change direction. Ganyan siya. Ang nakalagay doon ay 6 revolutions. So, naka 6 naman na siya. And naka 80 yung distance niya. Ito, naka 80 naman na. And i-okay nyo na siya pag okay. Okay. Ganun. Kung papansin nyo, naka-fillet siya dito. So, ang radius niya ay 3. I-fillet na lang natin. As fillet. And change nyo yung kung gano'n siya yung radius. Naka 3 siya. So, ganito yung 3. And select yung edge. Mag-highlight naman siya. So, click na lang. And rotate nyo sa kabila. Yan. And press OK. Once tapos na, pwede nyo na i-hide yung visibility. So, pwedeng dito siya pindutin. Right click and check nyo ulit yung visibility. And done. Ganun lang siya.
Ito yung ginawa natin. Yan. Hexagonal bolt, ratchet wheel, and drive insert. Thank you. We'll be sending na lang po yung mga ipapagawa ng group 2. Thank you.